At sa oras po ito, minamahal, tayo po ay magbigay galang. Tayo po ito tumayo. Minamahal ko, praise the Lord, upang magbigay galang sa salita ng ating pinakamahal na Pinoon na ito po itadalhin sa ating beloved ordained preacher, beloved Kuya Abraham Diputado. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Tayo po manmalay manlangin. Kung pwede tayo tumayo minamahal, praise God, pagrespeto. Salita ng Diyos, natin pong pakinggan sa hapong ito. Tayo po yung langin mahal, dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat o Diyos sa araw na ito na muli kami po narito o Diyos. Sama-sama na kami po yung nagpupuri, sumasamba sa iyo sa Espiritu Katotohanan. At mahal pa yung sa dakong ito o Diyos, ang krusadang ito, unang araw ng krusada. Sumamin ka minsanan pa. Alisin mo po ang lahat mahadlang sa banal salita o Diyos sa hapong ito, sa pangunat panalangin ng ginagalang malpastor, mga lista, wellness, sadal and time prophet o God. We pray in might of Jesus Christ, remove all the hindrances from midst, all the doubts from the beloved brethren, and the might of Jesus, our visitors, Lord, the might of Jesus, by the blood of Jesus, bless us in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Tayo po'y sumigaw naman, praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan natin ating buhay mga kapangyarihan ng Diyos. Tayo po'y makaupo muli, minamahal. Makaupo po tayo. God bless po. Ating pinakamataas sa pagpupuri, pagsambat, pagluhati tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo lamang. Ating dumiling pagalang sa ating ginagalang mahal pastor, Evangelista Weldes Almeida, the end-time prophet of our loving God. Well, we always remember blessed teachings of our beloved Pastor Linus Almeida. Also respect to beloved Almeida children and their beloved families. Ating beloved workers, magandang hapon, flower members. Ating beloved matured workers, our Brother Pasit, and the rest of the matured manimahal, ating mga kasama sa araw na ito, manimahal. Sa mga bisita, matagarito po sa dako ng Kalbayog, magandang hapon po sa inyong lahat, manimahal. Praise the Lord, hallelujah. Manimahal, praise God, ang salita ng Diyos, ito po yung napakahalaga sa buhay ng tao. Lahat po mga nag-testify kanina, inyong narinig, yun po, manimahal, sa kapangyarihan ng salita ng Diyos, sa po yung nagsigaling sa kailang pong mga karamdaman. Praise the Lord. In other words, ang gawain ng Panginoon, manimahal, lalo higit ang kanyang salita, ito po'y hindi ordinaryo, bagkus ito po'y daluyan ng kapangyarihan ng Diyos, daluyan ng pagpapala ng Diyos para po sa lahat ng makikinig ng salita ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Magsanay tayo, manimahal, magsumigaw, hallelujah, praise the Lord. Ang hallelujah, praise the Lord, manimahal, ito po, manimahal, ay pinakataas na pagpupuri sa Diyos. Makita mo sa banal ang sulatan, in the book of Revelation chapter 19, sino mga Bible readers natin? Kung pwedeng in the book of Revelation chapter 19, verse 1 and 2. Kenley, beloved Bible readers. Praise God. Dito po ay matunghayan natin kung ano yung ginagawa natin dito, mga minamahal. At tayo po ay sigurado na kaya po tayo nandito dahil may kailangan tayo sa Diyos. Amen. Lalo tigit yung may mga karamdaman. Ito ating mga kababayan, may mga karamdaman. Kami po, minamahal, ay nagsalita sa pagitan ng salita ng Diyos na buong tapang at buong encouragement. Ini-encourage namin kayo, minamahal, na kayo sumampalataya sa Diyos, sapagat kapag kayo sumampalataya sa Diyos at susunod sa kalauban ng Diyos, anumang uri ng karamdaman meron kayo, kaya kayong pagalingin ng ating buhay at makapangyarihan Diyos. Amen. Praise the Lord. Kenley? Revelation chapter 19, verse 1 and 2. Ito po ay para malaman natin kung ano yung ginagawa natin. Praise the Lord. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng mga Apokalipsis, ang kabanatay 19, ang talatay 1 hanggang 2. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ay narinig ko ang gaya ng isang malaking tinig ng isang makapal na karamihan sa langit na nagsasabi, Alleluia, kaligtasan at kaluwalhatian
at kapangyarihan ay naukol sa ating Diyos, sapagkat tunay at matuwid ang kanyang mga hatol, sapagkat hinatulan niya ang bantog na patutot na siyang nagpasama sa lupa ng kanyang pakiapid at iginanti niya ang dugo ng kanyang mga alipin sa pamagitan ng kanyang mga kamay. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Katbalugan. Ang lugar na ito ay Katbalugan. So, lahat po ng Katbalugan, magandang hapon po. At at the same time, ating beloved Municipal Mayor sa dakong ito, hindi ko lang ang pangalan, and the rest of the officers, sa dakong ito muna magandang hapon sa inyong lahat, may mahal. Praise the Lord. So, dito sa Biblia, may mahal, sinabi, ang naroon sa langit, yung mga tao sa langit, sila yung sumisigaw, may malang hallelujah. In other words, yung narinig natin dito na sigaw na hallelujah, hindi po sigaw dito yan. Hindi po yan words dito. Yun po sa langit. Amen? Kaya kapag ikaw ay natuto na sumigaw ng makalangit, na sigaw pagpupuri sa Diyos, pagpalain ka ng Diyos, may mahal. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Kaya mula sa araw na ito, mga may mahal, sanayin nyo yung pagsigaw, hallelujah. Praise the Lord. Marami dito. Masagasaan, merong kurbada, tumawid yung matanda na kasi, mahina lumakad, bachelor yung parating, bachelor, malaking bus, malapit naman hindi makabreak yung driver. Sabi nung kapatiran, hallelujah, praise the Lord. Alam mo man mahal, biglang dumikit yung bachelor, dumikit sa kanyang kamay. Hindi siya nasagasaan man mahal. Nagpreno. Bumaba ang driver. Sabi niya, anong kapangyarihan mo merong kalulo? Bakit huminto ang bus na hindi man ako nag-break? Praise God, sa pagkapangyarihan ng Diyos, pag sinabi mo, hallelujah, praise the Lord, ang kapangyarihan ng Diyos ay sa sayo. Amen. Kaya mula ngayon, sa hapong ito, magsana kayo, hallelujah, praise the Lord. Yung karamdaman nyo, ang karamdaman man gawa ni Satanas yan. Gawa ni Satanas yan yung karamdaman natin. Praise God. Dahil ang kaaway ng Diyos, Satanas, galit sa mga tao, kaya dahil sa ating pagkukulang, binigyan tayo ng mga karamdaman. Ngunit kapag ikaw ay natuto, na ikaw may mahal ay magpuri sa Diyos, sumigaw ng hallelujah, praise the Lord, ang kapangyarihan ng Diyos, may mahal, ay kikilos sa iyong sarili, sa iyong may mahal, praise God, sarili mo, at may mahal, lalayas ang mga masamang espiritu. Praise the Lord, hallelujah. So, isa yon sa dapat nating matutunan, mga minamahal. Dahil sanlibutan, para magkaroon sila ng kapangyarihan, naghanap sila ng mga anting-anting. Mga anting-anting para magkaroon sila ng kapangyarihan. Ang anting-anting, minamahal, yun po ay may duration. Darating ang araw na ang kapangyarihan yan ay mawala. Ngunit ang hallelujah, praise the Lord, ang kapangyarihan ng Diyos, habang ikaw ay naglilingkod sa Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi mahal aalis sa iyo. Praise the Lord, hallelujah, to God. Kaya sanayin nyo, mahal, sanayin nyo magsalita or sumigaw, hallelujah, praise the Lord. Sigaw tayo, hallelujah, praise the Lord. Isa pa, hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin ang buhay at makapangyarihan Diyos. Praise the Lord, hallelujah. Now, in the book of Acts chapter 4, verses 10 to 12, Acts chapter 4, verses 10 to 12, ang atin pong pag-usapan ngayon ay katulad po kapag tayo mag-aaral mula sa elementarya hanggang kolehiyo. Ang mga instructors, sila po yung nagsikap upang tayo matuto ng mga bagay mula sa ating paaralan. Dito ngayon ay may mahal ating pag-aralan kung ano yung kalooban ng Diyos. Ano yung makalangit na dapat nating gawin. Kapag ikaw nasagawa mo, may mahal, ang makalangit na gawain, ang kapangyarihan ng Diyos ay kikilos sa iyong buhay. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. In the book of Acts chapter 4, verse 10 to 12. Dito po sa Aklat ng mga Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 4, 10 hanggang 12. 10 hanggang 12. Listen na.
Talastasin ninyo ang lahat ng buong bayan ng Israel na sa pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret na sa inyo ipinako sa cross na binuhay ng Diyos na naguli sa mga patay dahil sa kanyang aya nakatindig ang taong ito na sa inyo sa harap na walang sakit. 11. Na siya ang bato na itinakwil ninyo ng mga nagtayo ng bahay, naging pangulo sa panulok. 12. At sa kanino mang ibang walang tagapagligtas sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat natin ikaligtas. Amen. Amen. Praise the Lord. Mahal ang krusada, ang atin pong topics na mini-mention dito, ating pinag-usapan ay puro mahalaga. Sapagkat maiksi, ngayon, bukas lang, ating krusada. Ngunit, pagkatapos ng krusada, meron tayong gawain dito. Paki-forward yung address, kung saan yung address natin. Mga minmahal, sinabi rito, ang walang ibang pangalan na sa magitan nito, minmahal, bless God, ang tao ay maligtas sa pangitan lamang ng pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Walang iba, walang iba. Bigyan natin ng pangunawa. Si San Pablo, San Pedro, Santa Maria ay pangalan ng mga banal ng mga tao. Banal, balaan. Amen? Ngunit when it comes to salvation, kaligtasan, isa lamang ang pangalan na mayroon tayong kaligtasan. Pangalan lamang ng Panginoong Hesukristo. Amen, praise the Lord. Ipaunawa natin. Si Virgin Mary, St. Paul, St. Peter, and the rest of the apostles. Ang kanilang ipinakilala sa atin ay pangalang Jesus. Ito yung pangalan, sabi rito, makapagliligtas sa atin. Maligtas ka. Kung may karamdaman ka, ang pangalan, narinig nyo kanina, yung mga testimonyo, mga cancer, wala nang pag-asa, mga bulok ng mga katawan, bulok. Pati doktor, may mahal, wala nang pag-asa sa kanilang findings. Cancer, pag sinabing cancer, wala pong doktor nang magagamot ng cancer. Praise God. Ngunit dito, mga cancers, nag-testify kanina, sila po'y pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon Jesucristo. Amen. Praise the Lord. Inyong abang lingkod, dapat 1980, patay na ako. Ang aking HIPA B, HIPA AB. HIPA B ay cancer of the liver yan. Pero nakapunta ko rito, may nagsabi sa akin, punta ka roon, gagamutin ka ng Panginoon. Pumunta ka, may mahal, mula 1980, 81 hanggang ngayon, may mahal, binuhay ako ng Diyos, pinagaling ako ng ating mahal na Panginoon. Kaya kami, may mahal, kami pagkagalaka namin, ibalita sa mga tao, na may Diyos, may mahal, na umiibig sa atin ang Diyos. Amen, may mahal tayo ng Diyos, may mahal. Ang kapangyarihan ng Diyos ay sa sayo. Kapag ikay maniwala sa Ebanghelyo, may mahal, pagalingin ka ng Panginoon, dugtungan ang buhay mo sa pangalan ni Jesus. Amen, bless the Lord, hallelujah. Kaya kami, may mahal, ay pag sinabi may krusada, kami ay galing ng Mindanao, Davao, galing ng Davao. Punta kami rito, medyo malayo ang lugar na ito, pero mahalaga. Upang sama-sama tayo, na tayo po, may mahal, hallelujah, ay ating purihin, sambahin ng Diyos. Ang buhay na Diyos, walang iba kundi ating Panginoong Hesukristo. Amen? Bless the Lord. Maaari ang iba magtaka, sino ba talaga ang Diyos? Anong pangalan ng Diyos? Ang ibang grupo sabihin nila, si Ama. Ama lang, walang pangalan. Sa Biblia, Isaiah chapter 9, verse 6, hinulaan Manuel Propeta Isaias, ang ating Panginoong Kristo, ang batang ipanganak, ang ating Panginoong Sus. Siya po ang Diyos na makapangyarihan. Amen? Siya ang Diyos na makapangyarihan, nagkatawang tao upang pasanin ang cross, upang tayo ay matubos sa ating kasalanan, mapatawad tayo mula sa ating makasalanan. Amen? Bless the Lord, hallelujah!
Kaya makita mo man kung gaano tayo iniibig ng Diyos. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, bumaba, nagkatawang tao, tinawag na anak. Ngunit the book of Matthew, sinabi roon man ang kanyang pangalan ay dalawa. Ang kanyang pangalan ay Jesus at Emmanuel. Ibig sabihin ng Emmanuel, ang Diyos ay kasama natin. Ibig sabihin si Jesus ay hindi lamang tao, bagos siya ang Diyos, nagkatawang tao, upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan, nagpapago sa cross, upang magsigaling ating mga karamdaman, mahal. Ang magpagaling sa inyo, hindi tao, kundi ang ating Panginoon Kristo, ang magpagaling sa inyong mga karamdaman sa hapong ito. Praise the Lord, hallelujah. Kindly. Isaiah chapter 9, verse 6. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Isaiah, ang kabanatay 9, ang talata ay 6. Sapagkat sa atin ay ipinanak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamahala ay maatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Amen. Amen. Praise the Lord. Isang bata ang ibibigay, walang iba kundi ating Panginoon Kristo. That was the prophecy of Prophet Isaiah. Isang bata daw may mga ipanganak, ibibigay ang kanyang pangalang Jesus. Ito po ay pangalan manmahal na makapangyarihan, tagapagpayo, Diyos na makapangyarihan, Ama na walang hanggan. Amen? In other words, ang ating Panginoon Kristo, siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Nung siya nagkatawang tao, ang tawag sa kanya ay anak. Ngunit bilang Diyos, siya po ang Ama, mga mahal. Amen? Praise the Lord. Kaya sabi ni Propeta Isaiah, ang anak o ang bata na ipanganak, tatawagin siyang Ama na walang hanggan, Diyos na makapangyarihan. Kaya sa nakakaalam, ang ating Panginoon Kristo, siya po ang Diyos, mga mahal, na makapangyarihan. Amen? Tingnan mo, si sister yung may cancer, yung nagpakita ng picture kanina, wala nang pag-asa yun. Alam mo man may nagsabi sa'yo, hanapin mo ako. Nagtali ng lubid sa liig dahil wala na siyang pag-asa, magpakamatay na. Habang nakatali ang lubid sa liig, mahal, may nagsalita mula sa langit, hanapin mo ako, anak, hanapin mo ako. Hallelujah! Saan siya ngayon? Saan siya ngayon? Nandito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ang ibig sabihin, ang Diyos ay narito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry kung paano pinagaling ating kapatid sa kanyang manmahal, cancel sa kanyang liig, manmahal. Kayo rin sa hapong ito, kaya kayong pagalingin ng Diyos, manmahal. Sa ating Diyos, wala imposible. Hallelujah! He's the same yesterday, today, and forever. Ang ating Panginoon, wala pong, hindi po nagbabago. Amen, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Walang ibang Diyos, si Jesu Kristo. Amen? Mula sa araw na ito, kung kayo ay hihingi, huwag na kay Virgin Mary, St. Paul, St. Matthew. Si St. Paul, St. Matthew, lahat ng mga apostles, sila po yung mga banal, balaan, ngunit manmal ang Diyos ay isa lamang, si Kristo lamang. Kung gusto mong humingi, kagalingan ng karamdaman mo, kahit yung naka-folding bed na, ang dami na kaming crusade ginawa. Naka-folding bed, pagkatapos bautismo, iniwan ang mga folding bed nila, nagsilakad sila man. Praise the Lord, hallelujah! Doon sa Negros, galing sa ospital, nung marinig may krusada, lumabas, pumunta sa krusada, may mahal, at pagkatapos, may mahal, nagpabautismo sa ngalan ni Jesus. Umalis sa hospital, naka-stretcher. Pagkatapos ng bautismo, nakaupo na. Dumating yung ambulansya, dahil yung mga kapatid, mahal, ayaw na lumabas. Isang kapatid lang ang nag-decide ng palabasin. Ang ibang kapatid, ayaw. Pumunta yung ambulansya, hinahanap yung pasyente. Asa yung pasyente? Hindi nakita nung mga taga-ambulansya, nakaupo na eh. Ikot sila ng ikot, hinahanap na nila nakahiga, mahal. Wala silang makitang nakahiga. Dahil yung nakahiga, lumabas sa ospital, nakaupo na, pinagaling ng Diyos, mahal. Instant,
Kaagad-agad pinagaling ng Diyos sapagkat sa kapangyarihan ng Diyos, wala pong imposible. Amen. Praise the Lord. Dapat matuto tayo. Amen. Ang totoong Diyos na tawagin mo, hindi si Virgin Mary, hindi si St. Paul, hindi sila mga Diyos. Sila ay mga santos. Amen. Sa tagal ng panahon, sila ay patay na. Wala na sila, patay na. Amen. Ang mga buhay na santos ay kayo po. Kayo, nandito. Kayo ang buhay ng mga santos ng mahal Panginoon. Amen. Kapag tumanggap kayo sa ating Panginoong Jesucristo ngayon, bilang sarili ng tagapagligtas Diyos sa hari inyong buhay, maging mga santos at mga santas kayo sa harapan ng Diyos, when mahal. Magkaroon kayo ng kapangyarihan. Ano mang hilingin niyo sa Diyos, when mahal, praise God, hallelujah, ibigay ng Diyos sa inyo. Amen? Hindi natin hinahamak si Virgin Mary, St. Paul. Hindi, sila ang ihimplo natin eh. Yung itong Biblia, silang sumulat eh. Kanila itong Biblia. Atin pong ginagaya yung kanilang sinabi ito sa Biblia. Pero kung pagluhod, pagsamba, hindi sila dapat sambahin. Ang sambahin natin ay si Panginoong Jesucristo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Maliwanag, minamahal. Ang pagsamba ay hindi para sa tao. Si St. Paul, St. Peter, Virgin Mary, mga tao lang yon, katulad natin. Sila ay banal. Ngayon, pag tumanggap kayo sa mga Panginoon, katulad na kayo ni Virgin Mary, St. Paul, St. Peter, maging santos kayo, minamahal, sabi ng banal na kasulatan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang ating sambahin, isa lamang, walang iba, kundi ang Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. In the book of Mark chapter 16, or John chapter 4, verse 21 to 24, Juan kapitulo 4, versikulo 21 hanggang 24, dapat matutunan natin kung paano natin sambahin ang Diyos. Kindly po. Dito po sa Ebanghelyo ex Mateo, Juan 4, 23, 24. 21 hanggang 24. 21 hanggang 24. Sa kanya sinabi ni Jesus, babae, pinawalan mo ako na dumarating ang oras na kahit sa bundok na ito sa Jerusalem ay hindi ninyo sasambahin ang Ama. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalaman namin sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. 23, datapwat dumarating ang oras na ngayon nga na sasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at sa katotohanan sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. 24, ang Diyos ay Espiritu, ang mga sa Kanya ay nagsisisamba sa kinakailangan magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Amen. Amen. Praise the Lord. Sabi diyan, may mahal, ang Diyos ay hindi sambahin kung saang dako, kundi ang Diyos ay sambahin sa Espiritu at katotohanan. Nung magkatagpo, may mahal, isang babaeng Samaritan woman, at ang Panginoon Jesucristo, sabi ng babae, kami ay sumasamba sa bundok na ito sapagkat nandito ang Diyos. At kayong mga Hudyo ay doon sa Jerusalem. Sabi ng Panginoon,